Kaugnay sa postponement sa pag-imprenta ng mga balota dahil sa inilabas na temporary restraining orders ng Supreme Court, kausapin natin si Comelec spokesperson Attorney John Rex Laudianco. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Sir Rafi, Ma'am Connie, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Balitang Hali. Opo, paano po makakaapekto yung panibagong temporary restraining orders ng Supreme Court sa pag-iimprenta po ng balota? Hindi naman po masyadong nakaapekto, Sir Rafi, no? Kasi nga po mula po nung unang 5 TROs ay nalagyan na po natin ng add function yung ating election management system. Kaya ang ginawa na lang po natin ay binago natin yung candidates database. Dinagdag ang dalawang pangalan na pinag-uutos ng kataas-taasang hukuman at nag-generate po tayo muli ng panibagong 1,667 na iba't ibang uri ng balota. Siguro po maitatanong nyo, bakit kailangang ulitin ang mga ballot phases? Kasi nga po may pinadagdag na isang senator candidates po at dahil dyan apektado pong lahat ng balota. Kami po ay nagsiserialize na sa oras na ito dahil lahat po ng ating balota ay merong ballot ID o may serial number at bawat balota rin po ay merong barcode na nagko-contain ng serial number para ma-detect po ng ating mga makina. Ito ba ay naulit? Ito ba ay nadoble? Nabasa na ba o hindi pa? Balak po ng Comelec simula ng pag-imprenta ng balota. Kung hindi po sa Biyernes ay sa Sabado po, Sir Rafi. Batid po natin na may kortesiya sa bawat ahensya ng gobyerno pero posible ba makipag-ugnayan na kayo sa Supreme Court kung hanggang kailan sila maglalabas ng mga TRO? Kami naman po ay nakikipag-ugnayan sa Korte Suprema. Sumulat po kami noong Agosto para sabihin po ang aming mga activities. Agosto po last year. Inulit po ang pagsulat namin noong December po. Sumulat po muli si Chairman Garcia sa ating Chief Justice na ipinaalam na sa January 6 po ay mag-start na kami ng printing. Ngayon nga po, magsusulat uli si Chairman Garcia para sabihin po na balak na po namin magsimula ng printing kundi nga po Biyernes at Sabado. Bagamat ang layunin po ng pagsulat na to ay para i-inform lamang po ang mga calendar at activities ng Comelec, ngunit hindi po para impluwensyahan, i-pressure o kaya po ay diktahan ng ating Korte Suprema. Ginagalang po natin ang ating Supreme Court, independent po sila at wala po makapag-uutos sa ating Korte Suprema. May naging tugon po ba yung SC doon sa mga sulat ng Comelec? Ay hindi naman po kailangan tugunan kasi po ito po ay usual na pag-i-inform ng Comelec ng aming mga schedules. Kung matatandaan din po natin kasi meron pong mga nakabinbin na kaso po sa kataas-taasang hukuman. So yung pagsulat po ng Comelec ay hindi kailangan tugunan ng ating Supreme Court, ngunit magiging part ng records po ng mga naturang kaso na yan. Kumusta na po yung pondo ng Comelec? Lalo't ilang milyong piso na po yung nasayang sa mga balotang kailangan pong sirain. Batay po sa huling pagtataya ng aming Finance Department, lumalabas naman po sa pagre-realign po ng aming mga pondo. Paggamit ng mga savings mula doon sa mga natipid sa procurement po namin ay kakayanin naman pong i-compensate at mabawi po lahat ng nagastos na yan. At nang sa gayon po, yung 6 na milyong balota ay kaya po namin ulitin ang pag-iimprenta. Well, abangan po natin yung mga susunod na kabanata. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po. Si Comelec spokesperson Attorney John Rex Laudianco.